Hello guys! Hello. Hello sa mga front row family natin dyan and sa mga mag-view at nakaabang sa ating Sunday Facebook Live kwentuhan with our page here at Lian Nicolo NC sa front row and sa lahat ng mga front row family natin all over the world, all over the Philippines, buong Pilipinas, buong mundo. Hello sa inyo lahat. And happy ako today na makabalik sa live. Actually, matagal na din akong hindi nakapag-Facebook live. Actually, araw-araw akong nagto-talk online, mga online seminar, online trainings. Pero bihira na akong mag-Facebook live, especially here sa Facebook page natin. Pero today, gusto ko siyang ibalik, gusto ko siyang gawin ulit kasi marami tayong bagong business partners and marami tayong mga members all over the world, lalong-lalo na after ng matinding promo last month ng Front Row. So today, gusto ko makipagkwentuhan sa inyo, gusto ko mag-share sa inyo ng konting knowledge and konting question answer tayo today. Kumbaga, ano yung mga gusto nyo malaman about Front Row, ano yung mga gusto nyo malaman about our business, na baka sakaling makatulong po ako, baka sakaling meron akong masabi na makatulong sa pagbuo nyo ng group here in Front Row. So, share this video. Kindly share this video sa mga group chat nyo, share this video sa mga group page nyo, share this video sa lahat ng mga members nyo, kaibigan nyo, kasama nyo sa Front Row na gustong matuto ngayong Sunday evening. Hello sa lahat ng mga first viewers natin. Hello sa inyo. I'm happy na makapag-talk ulit, makapag-share ulit sa inyo today. And share this video sa Facebook nyo, sa mga group chat ninyo. Share this video para at least malaman ng mga tao na meron tayo ngayong Sunday kwentuhan. So hello muna, shoutout muna tayo. So mag-shoutout muna tayo sa mga first viewers natin. Shoutout kay Unica Angela Abad Borja. Alam ko sa Team Mindanao to, si Miss Unica. Hello sa iyo. Hello kay Samuel Irinco. Alam ko sa Samar naman to, Team Visayas. Hello sa inyo. Hello naman kay Zaira Villarin. Hello sa inyo. Yes. Hello naman kay Jaira Evangelista. Yan, hello din sa inyo. Hello kay Samantha Harty Navea. Hello sa inyo. And hello sa mga teams nyo din. Hello kay Samuel Alforte. Hello sa iyo, bro. And marami tayong pag-uusapan today. Actually, marami akong gustong i-share sa inyo today. And alam ko, baka may mga questions din kayo na baka makatulong ako today. Konting update lang sa mga bagong members natin or mga hindi pa part ng Front Row. Nagkaroon tayo ng malaking promo last month, actually, January last week. Karoon tayo ng matinding promo sa Front Row na tumagal lang almost 7 days, 10 days, tumagal yung promo. And yung promong yon nagbigay ng halos times 3, hindi times 2 Nagbigay ng halos times 3, triple free products each package na mag-a-avail sa Front Row. So sobrang bumuhos, sobrang dumagsa yung mga nag-join nung 5 araw na yon. Actually, it was just a 3 days promo, pero naging 5 days. Tapos sobrang generous ng owner natin, sobrang bait ng owners natin. Naging 7 days, sobrang bait ng owners, naging 10 days, and it was a 10 days promo craze nung January last week. Hello, watching from Kuwait, Radzma. Grabe, oh. Hello, watching from Kuwait. Hello sa'yo. Watching from Albay, si Razel Santa Cruz. Grabe, no? Ito matindi. Watching from Qatar, si Hajara Oladja. Hello sa'yo. And nakakatawa kasi itong online world na ginagalawan natin ngayon ay nakakapag-reach out tayo sa malalayong lugar. Imagine mo, kinlik ko lang yung go live sa Facebook Live. Nakapag-talk na ako ngayon sa mga taga-Qatar, taga-Saudi. Galing, amazing. Watching from San Pablo, Laguna, si Nico Ibanez. Watching from, ito matindi, Team Unstoppable, Latinidad, Benguet. O, di ba? Ang lamig-lamig ngayon sa Baguio. And from North Luzon sa Benguet, meron din tayong South Luzon sa Santo Tomas, Batangas, si Jaira Evangelista.
tawid tayo ng bangka, tsaka ng 3 barko. Meron tayong sa Dubai, si Miss Jenny Gotladera. Grabe, oh. Sa mga di nakakaalam ngayon po, I'm here in Baguio. Dito na ako nakatira sa Baguio. Dito na ako based. And we are now 10 degrees Celsius kami ngayon. 10 degrees kami ngayon. And kaninang umaga, we are in 9 degrees. 9 degrees po ngayon sa Baguio. So, ganun po katindi dito. Yun ang labanan sa Baguio ngayon, kapatid. Patigasan ng balat. Pero naligo naman ako. So, wag kang ano dyan. Naligo naman ako. So, anyway, enough na sa kamustahan tsaka sa kulitan. Alam ko you came here sa live ko para at least matuto about front row, matuto about sa ginagawa nating business, and yun ang pag-usapan natin. So ngayong hapon, I want to introduce myself muna sa inyo, sa mga first time ako na-meet o sa mga first time ako maririnig. Ako po si Lian Encisa. Pwede mo dito akong tawagin Coco Martin. Pwede rin naman Coco Martin. So, okay naman sa akin yun. Joke lang. Pwede mo akong tawaging Apps Lee. So, isa po ako sa mga upline ng front row. Just call me Lee. Ako po si Lee Encisa. Meron akong YouTube account. Punta kayo sa YouTube ko, Lian Di Creo Encisa. Marami kayong makikitang magandang video dyan about front row din. So, lahat ng mga front row events, lahat ng mga trainings, lahat ng mga matinding event ng front row, tsaka ng ating owners, nandyan sa video yan, sa YouTube na yan. So go to my YouTube account, Lian Di Creo Encisa. Marami kayong makukuha dyan na mga bagay na magagamit nyo din sa inyong front row team. So ngayon, I want to have a Q&A. Pwede kayong mag-chat ng pang questions ninyo about front row, ha. Sana about front row, ha. Huwag sa ibang bagay, ha. Hindi ko alam yung square root ng 75. So, sana about front row yung pag-uusapan natin. So, comment down your questions, huwag kayong mahiya. And I'm here para makatulong sa inyo. And then, if you like this video, please share this sa Facebook account nyo and share sa mga group chat nyo. Okay, good. So, nagsimula ako ng front row way back 8 years ago. So, 8 years na po akong member. For that 8 years, marami na rin nangyari sa akin. Marami na rin tayong nagawa and na-achieve and na-build here sa front row. Dati po akong service crew. So kung hindi niyo po alam yung background ko, kasi alam ko karamihan sa inyo, nag-join kayo ng pandemic this year or last year. So hindi kayo nakaabot sa mga offline talks natin sa office. So if you haven't heard me or met us, yung team natin sa office, pakilala ko ng mas maayos. Sumali ako ng front row 8 years ago. Nag-aaral ako sa Manila. Kung alam niyo yung school na UP Diliman, kung alam niyo yung school na UP, top school sa buong Pilipinas, diba? University of the Philippines, hindi ako doon. So, hindi po ako nag-aral doon. Ako po ay dumadaan-daan lang doon sa Katipunan. Ako po ay nag-aral sa Philippine University of the Philippines. Diba? Sobrang tindi namin. Dalawa yung Philippines namin. PUP ang school ko. Mga taga-PUPs dyan. Mga scholar ng Maynila. I studied in Polytechnic University of the Philippines. Ang course ko ay architecture. And since I was 5 years old, meron na akong utal. Meron akong stutter. So kung mapapansin ninyo, nabubulol ako, nauutal ako. Normal po yan. Lahat daw ng pogi may utal. So lahat daw ng pogi, bulol. So bulol po ako. So as you can see, hindi ako pang sales. Hindi ako pang ganitong negosyo. Hindi ako pang salita. Hindi ako pang front sa mga tao. Pogi ako, oo, salamat. Nagets ko yun. Araw-araw ko namang nare-realize yan. Hindi, joke lang. Pero hindi po ito yung linya ng trabahong pinangarap ko. Yun po ang isang bagay na gusto ko sabihin sa inyo. Ang pangarap ko po before is, sabi ko, gusto kong maging architect. That's why I took up architecture. I was studying sa PUP ng architecture po ang course ko. 3rd year na ako actually. Nag-shift ako ng course to advertising. Kasi sabi nila, mas may pera daw sa advertising, tsaka mas may mga events. Kasi gusto kong lumabas-labas. So yun ako, medyo matravel ako, outgoing. And then, nung 2nd year ko na sa advertising, pangalawang course ko po, no? Na-invite ako sa front row. Ang nag-invite sa akin sa front row, yung kilalang upline sa front row, sobrang sikat ng taon to. Ang pangalan po niya ay si Apps Ogie Pasibugan.
So, si Abs Ogie Pasibugan ang nag-invite po sa akin, pinakabata na naka-Ferrari sa buong front row, si Sir Ogie Pasibugan. That time, si Sir Ogie was 17. I was turning 20. Pa-20 na ako noon. Si Sir Ogie, 17 nung na-invite ako. So, mas bata po yung nag-invite sa akin. So, nandun yung medyo, papakitain nga ba ako nito? Gumagamit ba ng produkto to? O tsaka parang, kaya ba akong tulungan nito? Pero, regardless kay Sir Ogie, nakita ko yung buong front row and magaling si Abs Ogie. Magaling yung apply kong yun. Kasi hindi niya ako convince. Magaling siya kasi hindi niya ako pinilit. Hindi ba gano'n ang isang tao? Pag ang isang tao pinipilit mong makinig o sumali lalong lumalayo. Pansin niyo ba yun guys? Pag meron kayong mga clients or invite, the more na pinipilit mo, niyayaya mo, the more lumalayo. Pero may mga tao na kapag hindi mo kinukulit, dun lumalapit. Yun ako. Magaling si Abs Ogie, hindi niya ako kinulit, hindi niya ako pinilit, hindi niya ako kinonvince. Pero sinabi niya yung lahat ng dapat sabihin. Ano ba yung normally na ano? Ano yung mga normal na objection? Ano yung mga normal na objection pag ang tao nai-invite sa front row? Yan. Diyan tayo magsimula. Diyan tayo mag-start. So, ano yung mga normal na objection? Ibig sabihin ng objection, ano yung mga normal na sinasabi sa inyo ng mga tao pag hindi pa sila ready mag-join sa ganitong business? Yan. Hindi ko sinabing ayaw mag-join kasi lahat naman ng tao gustong yumaman, di ba? Agree ba kayo doon? Lahat gustong yumaman, tama? So, lahat naman ng tao gustong yumaman, lahat gustong kumita ng malaki. Pero the thing is, hindi pa sila ready mag-join sa front row. So, ano yung mga sinasabi ng mga tao kapag sila hindi pa handa mag-front row? Siguro, hulaan ko, isang dahilan ng mga yan is hindi ko kasi to linya. Yan. So, siyempre, sasabihin yan sa'yo, hindi ko kasi linya yung networking, hindi ko kasi linya yung ganyan ginagawa nyo. Hindi ko kasi linya yung pagbe-business. Kaya, pag-iisipan ko muna, ayoko muna mag-join. Pangalawang sabihin ng mga tao, sige, mukhang maganda yan. Kaso nga lang, pag-iisipan ko muna. Yan ang mga isang bagay na gustong-gusto ko naririnig. Pag-iisipan ko muna. Di ba? Sa lahat ng pagkakataon na mag-iisip siya, ngayon pa siya nag-isip. Kung kailan papakitain siya ng malaking halaga. Isang bagay na nakatuwa pag sinasabi yung mga linyahan na pag-iisipan ko muna is ito yung mga tao na alam mo naman na talagang gusto nila pero nahihirapan lang tumalon, nahihirapan lang sumugal o sumubok. So, pag-iisipan nila. And normally, pag sinabi ng taong pag-iisipan ko muna, magtatanong-tanong agad yan sa mga kaibigan niya, sa mga kakilala niya, sa nanay niya, sa tatay niya, sa kaibigan, sa pamilya, sa asawa. Yan ang isang bagay na isa pa nakakatuwa for me pag naririnig ko. Tatanong ko muna sa asawa ko. Tatanong ko muna sa nanay ko. Pambihira. Nung nag-iinom ka ba sa bar o sa gimikan, tatanong mo muna sa asawa mo, tatanong mo muna sa nanay mo. Pero pag magninegosyo na, pag si-start na ng kitaan, tatanong muna sa asawa. So, pero normal yan. Yan yung mga normal objections ng mga tao before they jump into our business. So, ano pa? For sure, marami pa. Tingin tayo ng mga sagot nyo. Ito, sabi ni Samantha, wala daw pong pera pang join. Yan ang pinakamatindi. Yan ang isang bagay na number one objection ng mga tao when they start to do front row. Wala daw silang pera. So, isa-isahin natin. Ano yung mga objections ng mga tao when they do front row? Number one, sabihin nila, gusto ko mag-join, kaso nga lang hindi ko linya yan. Baka hindi ko kaya. Pangalawa, gusto ko mag-join, kaso hindi ko course yan. So, baka hindi ko kayanin. Pangatlo, sabihin nila, mahiyain kasi ako. At saka hindi ako pang negosyo, hindi ako pang tao-tao. Gusto ko yung nasa office lang. Yung mga linyahan ng mga tao, di ba? Gusto kong mag-join, gusto kong mag-start, kaso
parang parang mahirap ata yan, parang hindi ko kayang gawin yan. Kayo, magaling kayo magsalita. Kayo, magaling kayo sa mga tao. Ako parang negative ako diyan, parang hindi ko kaya yan. Isa pang dahilan ng mga tao, sabihin nila sa'yo, gusto ko mag-join kaso wala akong time. Yan ang pinakamalupit na linyahan na gusto ko naririnig. Wala akong time. Pero wala siyang trabaho, hindi rin siya nag-aaral, pero wala siyang time. Diba? So, joke lang yun. Pero yun talaga yung nangyayari. Watching from Lebanon, si Ma'am Priscilla Marquez. Hello sa'yo, Ma'am Priscilla. Sabi ni Giancarlo Aquino, pag-iipunan daw muna. O, di ba? 3 taon nag-ipon. Hanggang ngayon, hindi pa nakaka-join. Yung 5,000 nga, hindi pa rin nakaka-join, di ba? Ano pa ba? Marami pa Marami pang mga sagot ng mga tao lagi. Isa pang sabihin ng mga tao is, wala kasi akong gaanong kakilala. Maganda yung front row, maganda yung business nyo, kaso wala ako gaanong kakilala. Hindi naman po tayo magkakandidato. Hindi ka naman tatakbong counselor o barangay kagawad para kailangan ng maraming kakilala. Ang kailangan mo lang po is magsimula, magnegosyo. Ano pa mga concern ng mga tao? Isang concern ng mga tao is kasi nauna na kayo dyan. Yan ang mga linyahang matindi. Nauna na kasi kayo dyan. Kaya baka hindi na ako makasaway, hindi na ako makahabol. Pag nag-work naman po tayo, grabe naman, 10 taon na nauna yung mga boss tsaka mga manager. Pero still, nag-work pa rin tayo. So, ibig sabihin, may nauna o may hindi, ang mahalaga, you're on board. You're on the same boat. Pero sige, isa-isahin ko yung mga yan maya-maya. Ano pa mga dahilan ng mga, normal objections before they do front row? Walang time, walang pera, hindi nila linya. Ano pa? Hindi nila course, mahihiyain sila. Ano pa? Wala silang ganong kakilala, wala silang budget. Pinaka-favorite ko, tatanong muna sa asawa, di ba? Tatanong sa asawa, tatanong sa nanay. Pero 30 years old na yon, di ba? Joke lang. Marami pang iba. Well, isa-isahin ko yung mga sagot. Watching from Riyadh, si Miss Sir Dionisio Pascual. Hello sa'yo, Sir Dionisio. Matindi yan. Yung mga nagsasabi na walang bibili ng products, masyado daw mahal. Masyado daw mahal, walang bibili ng products. Pero bumibili sila ng bag halagang 10,000. 10,000 yung bag, kapatid. Pero yung produkto, di ba? Isang bagay na favorite ko sa ganyang aspeto sa products naman. Pag sinabi ng tao na kasi mahal yung products nyo, sabihin ko sa kanya, bakit mumurahin po yung katawan nyo? Para po ba sa inyo, okay po sa inyo mag-take ng products na sa tabi-tabi lang po o kung saan-saan lang po nabibili, saka hindi po mataas yung kalidad? Ibig sabihin nun, kapag importante sa iyo katawan mo, importante sa iyo yung kalusugan mo, hindi mo titipirin. Kasi yung bag mo nga, mahal eh. Yung relos mo nga, mahal eh. Yung kotse mo nga, mahal eh. Lahat nga ng iba, yung bisyo mo nga, pagkakasino nga, mahal eh. Pero yung pag-aalaga sa katawan, titipirin. So, doon tayo medyo mali. So, isang bagay na gusto kong sabihin sa mga ganyan. Number 1, sagutin natin yung mga ganyan. Number 1, pag sinabi ng tao sa akin na, kasi sir, wala akong time, busy ako. I always tell people na kung wala kayong time at busy po kayo, perfect yan. Perfect yan. Kasi ito pong front row, pag ito po ginawa ninyo at kayo po nakabuo ng front row team at grupo sa front row, soon, magkakaroon po kayo ng time. So isa yan sa lagi kong linyahan sa mga tao. I aim to make them understand na pag nag-business ka, soon, years from now, 2-3 years from now, isa sa mga kikitain mo ay hindi lang pera. Kikitain mo yung isang bagay na mas mahal ka sa pera. Yun ang oras. Kikita ka ng oras sa front row. Yun ang isang bagay na I always want people to understand. So, pag sinabi nila na, kasi wala akong time, busy ako, naku ma'am, sakto yan. Kasi pag ginawa mo yung front row, magkakaroon ka na ng isang negosyo na kapag didire-diretso mo, binigyan mo ng konting time, binigyan mo ng malaking time, soon, kikita ka ng oras. Magkakaroon ka ng oras. Kasi magbubuo tayo ng grupo na makakatulong mo sa pagbuo ng negosyo mo. So number 1 ko yun. Isa sa mga I say to people. Isa pa na I always tell people din is
kapag sinabi nila na hindi ko yan course, hindi ko yan linya, I tell them, kung kayo po ba, ano bang course nyo ngayon? Sabihin ng kawas ko siguro, HRM. Sabihin niya, HRM kasi ako, so hindi ko linya yan, hindi ko yan course. Sabihin ko sa kanya, noon bang high school ka, course mo na yung HRM? Noon bang high school ka, elementary ka, HRM na yung nasa dugo mo? Actually, ma'am, hindi pa naman po eh. Pinili niyo pong aralin yung HRM, kaya niyo po siya naging linya. Pero hindi niyo po talaga linya yung HRM, nilinya mo lang. Ngayon, may tanong po ako, bakit niyo po nilinya? Kasi, alam ko na pinili mo yung HRM kasi alam mo na may pera dyan. Pa nag-work ka abroad or sa mga hotel, restaurants. So, pinili mo pala siya para maging linya kasi may pera pala dyan. What if kaya ko sabihin sa'yo na pag nag-front row ka, itong front row na ginagawa natin, pag ito inaral mo, nilinya mo din to, kikita ka ng mas malaki. Kasi hindi ka mag-work dito. Magne-negosyo ka dito. Isa yon sa mga bagay na I always tell people na itong negosyo to, pag ito ginawa mo, pag ito nilinya mo, pag nilinya mo to, kikita ka ng malaki. So, isa yon. And then, isa pa, I always tell them na hindi naman po kayo, hindi nyo po iiwan trabaho nyo agad. Hindi naman kayo magka-front row bigla at hindi ka na biglang HRM. Pag ginawa nyo po yung front row, ito, sideline mo to. Sideline. Kung may trabaho ka ngayon, ma'am o sir, sample, yung kausap kong kliyente, di ba? Or invite. Kasi hindi ko linya yan. Tsaka busy ako. Tsaka wala, tsaka ano, hindi ko kayang gawin yan, hindi ko linya yan. Manager ako ng bangko. Hindi ko linya yan, abogado ako. Hindi ko linya yan, chef ako. Hindi ko linya yan, astronaut ako. Hindi ko linya yan, ninja ako ng Konoha. O, di ba? Hokage ka pala. I always tell them na meron po kayong main line. Meron kayong main line. Ang main line nyo is yung trabaho nyo. Yan yung inyong ginagawa. Yan yung trabaho mo. Pero lahat po ng tao ngayon may ginagawa po na sideline. Usong-uso po ngayon yung online business, part-time business, extra income. Lahat ng tao ngayon ang hanap sideline, dagdag pagkakakitaan, additional income, extra income, side business. Yun po ang front row. Yun ang ibibigay sa'yo ng front row. Yun ang isang bagay na pwedeng ibigay sa'yo ng negosyo to na ginagawa natin. Side income, extra income. So, kung kayo gusto niyo mag-front row, willing kayo mag-start dito, tutulungan po namin kayo. So, yun. Isang bagay na I always tell people is, unang-una guys, pag kayo may kausap kayo na maraming objection, maraming sasabihin sa inyo mga dahilan or reasons, bakit hindi pa sila handa o ayaw pa nila mag-join, ang sabihin, huwag niyo silang aawayin. Huwag niyo silang aawayin. We don't aim to argue o makipagdebate sa kanila. Ang trabaho mo is i-educate sila. Kasi syempre, ang isang tao kasi pag inaayawan niya ang isang bagay, ang ibig sabihin nun, hindi pa niya ito naiintindihan. Hindi pa niya ito naiintindihan. So, ang isang bagay, kapag ang isang tao hindi niya maintindihan, agad-agad hindi niya gusto. Ayoko yan. Mahirap yan. Pag sinabi mo, math, di ba? Pag sinabi mo siguro, math or science, ganyan. Di ba maraming tao ayaw sa math? Kasi hindi nila maintindihan. Yung iba, gustong-gusto naman ng math. So, isang bagay na trabaho natin bilang uplines, bilang leaders, bilang front row, is i-educate sila. Ano ba yung sagot sa mga tanong nila? Bakit, paano kung hindi ko kaya? Paano kung wala akong pera? Paano kung wala akong time? Ang tawag sa mga yan, guys, duda. Ang tawag sa mga yan, duda. Doubts. Doubts ang tawag dyan. Actually, isang bagay na nakakalungkot is doubts kill more dreams. Doubts kill more dreams, actually. Kasi yung dudang yan, nakaka-apekto yan sa mga tao eh. Kaya isang bagay, pag hindi nila magets, is kailangan mo silang turuan at i-educate na may mas magandang paraan. Ang tawag sa duda ay unanswered questions. Yan, type ko lang.
unanswered questions. Yan. So, ibig sabihin, kapag yung isang tao ay hindi pa handa mag-join, para sa kanya hindi pa siya handa. Kasi may mga tanong siya sa utak niya na hindi pa masagot. Paano kung wala akong maimbita? Paano kung mahirapan ako? Paano kung hindi ko yan kurso? Paano kung busy ako sa trabaho ko? Paano kung may trabaho na ako, may anak pa ako, tapos mag-front row pa ako? Parang hindi ko kaya. So, gusto nila, pero may takot sila, meron silang duda. Bilang leaders, bilang front row, trabaho natin yung sagutin. Pag nasagot mo yung mga yon, sure. Pag nasagot mo yon, sure. Pag na-clear yung mga tanong sa utak nila, susali sila. Yun ang isang bagay. So, number one, kailangan masagot niyo yung mga ganong klaseng doubts, mga ganong klaseng questions, or as I call it, mga what do you call this? Mga objections sa utak nila. So, ako lahat ng yan meron ako. I told you that topic or yung ganung bagay kasi lahat ng sinabi kong yun na dahilan, inisip ko rin po yan. Dumaan din ako dyan. Di ba ikaw din? Nagduda ka din? Di ba? Meron din kayong naging duda nung before you decided to join front row. So, before you joined front row, alam ko may duda ka. Alam ko may takot ka. Pero isang bagay na meron tayo is mataas yung pangarap natin. Marami tayong duda, marami tayong takot, marami tayong kaba. Pero ang kailangan mo lang naman is isang solid na dahilan para magsimula. Meron akong 100 dahilan para hindi mag-join. Pero meron akong isang solid na dahilan bakit ako mag-join. So, yun ang isang bagay na pinanghawakan ko, yung dahilan na yun, yung pangarap ko, yung nakita ko sa front row na malaking opportunity na sabi ko, grabe. Walang mag-o-offer sa akin nito. Sa labas. Walang kumpanya sa labas ang mag-o-offer sa akin nito. Yun ang isang bagay na pinanghawakan ko. Alam mo sabi ko sa sarili ko, 8 years ago, sabi ko, totoo man tong front row o hindi. Papasok ako rito. Kukunin ko to. Alam mo kung bakit? Walang mag-o-offer nitong gantong kalaking oportunidad sa akin. Sino ba ako? Hindi ako atinista, hindi ako lasalista, hindi ako masahista. Diba? Joke lang yan. Pinasok ko lang. Hindi ako taga Ateneo, Lasal, UP, San Beda. Hindi ako galing private school. Hindi ako mayaman. Hindi ako matalino. Bagsak ako sa accounting. Tsaka statistics. Hindi ko makakalimutan yan. Akala ko kasi ang architecture, drawing lang. So sabi ko, sige, architecture, kaya ko yan. Drawing, konting math. Pambihira, may statistics, bro. Statistics. Accountancy. So, sabi ko, sablay. Sabi ko, alam mo isang bagay na nagpa-realize sa akin, yung mga kaibigan kong matalino, nakakuha sila ng trabaho pero abroad. Sabi ko, kung yung kaibigan kong matalino nakakuha ng trabaho sa abroad, pero sa abroad, ako hindi ako matalino, average lang akong student, mga grades ko noon 2.5, 2.7, 3. Nalala mo nung college ka? Di ba, gusto yung mga grades na 1.5, 1, kung medyo matalino ka, 1.25, o di ba? Power. Pero kung ang grade mo lagi, 3, 5, panalo. Shoot ka sa banga. Yun ako. Yun ang class card ko nung college, pare. 3, 5. Sabi ko, kung yung kaklase ko na puro 1, nahirapan makakuha ng trabaho. Nakakuha ng trabaho sa abroad. Tapos lang, parang pinaka-basic lang. Paano ako? So sabi ko, totoo man tong front row o hindi, kukunin ko to. Sasali ako dito. Wala akong pakialam sa sabihin ng mga tao. Alam mo bakit? Walang kumpanya mag-offer sa akin ng ganitong kalaking opportunity. Pangalawa, naging realistic ako. Sabi ko, kumita lang ako ng 3,000 every week. 3,000 every week. Sa isang buwan, that's 3, 6, 9, 12.
3, 6, 9, 12. O para na ako nag-work sa maganda kumpanya sa Ortigas o sa Makati. Hindi na ako magsasabi ng trabaho, pero para na ako nag-work sa mga matataas na kumpanya sa BGC o sa Makati, di ba? O kaya Ortigas. Yun is swelduhan ko noon, 3, 6, 9, 12, 15. Kung kikita ako ng 3,000 every week sa front row, paano kung kumita ako ng 4,000? Paano kung kumita ako ng 5,000? Paano kung kumita ako ng 7,000? 7,000 tayo. Kumikita ako ng 7,000 per week sa front row. Isang buwan, 7, 14, 21, 28. 28,000. 20 years old ako noon. Hindi ako graduate. Bagsak ako ng accounting. Bagsak ako ng statistics. So, ibig sabihin kapatid, yun ang opportunity na binibigay sa akin ng front row. At yun ay kung kikita lang tayo ng 3,000, 5,000, 7,000. Paano kung kumita ka ng 10,000? Paano kung kumita ka ng 12,000? Kumita ka ng 15,000? Kumikita kang 15,000 sa front row. Sige, dahan-dahanin natin. 15,000. 15, 30, 45. Oh shit. 60, 75. 75,000 isang buwan, kapatid. 21 years old, 20 years old, undergraduate. Walang diploma, hindi cum laude, pogi lang. Alright. Lux white lang ang gamit ko. Joke lang po. Pinapatawa ko lang kayo kung nanonood kayo. Hello sa 200 nating viewers. Salamat po sa inyo. So kapatid, ibig sabihin, yun ang opportunity pinapalampas nila. Yun ang opportunity pinapalampas nila dahil sa mga duda nila na hindi ko kaya, hindi ko linya, hindi ko course, hindi ako maraming kakilala. 'Di ba sayang? Sabi nga nila, sa buhay, pwede mong sabihin, buti na lang, o pwede mong sabihin, sayang. So, isang bagay na natutunan ko sa front row is talon ng talon. Talon ng talon. Grab ng opportunity. Kasi kapag ang opportunity dumaan sa harapan mo, para po yung trend. Yan ang isang ito makinig kayo. Ito yung isa sa mga paborito kong linyahan ni Abs Richmond Yu. Shout out kay Abs Richmond Yu na mentor ng front row na mahal namin na upline. Sabi ni Abs Richmond Yu, ang front row para tong trend. MRT, LRT, sa ibang bansa, metro something, di ba? Nung pumunta ako sa London, underground, ganyan. Para tong trend. Ang trend na to, hihinto sa harapan mo. Hihinto yung trend sa harap mo. Bubukas yung mga pinto. Maraming sasakay, maraming hindi sasakay. May mga sasakay, may mga hindi sasakay. Pero good news kapatid, mag-isip ka man, magduda ka man, mag-negative ka man, mang-asar ka man, tawanan mo man yung trend, i-bash mo man yung trend, sasarado yung pinto ng trend. Tapos aandar yung trend. Aalis sa harap mo. Saan papunta? Papunta sa mga pangarap ng mga taong nakasakay sa trend. So may mga sumakay, may mga hindi sumakay. Pero ang punto, hihinto yung trend sa harap mo. Aandayin ka sumakay. Pero hindi pa ngabang buhay kasi sasara yung pinto, aandar yung trend. Ang mahirap doon, pag yung trend umalis, hindi mo alam kailan babalik. Ibig sabihin, when the opportunity comes in front of you, grab it. Jump on it. Pasukin mo agad, talunin mo. Isang bagay naman na sabi ni Abs Kerwin Yu, apply natin sa front row, kapatid ni Abs Richmond, and head mentor natin, tumalon ka, tsaka mo aralin. When people see an opportunity, ang ginagawa ng mga tao pag nag-iisip, tinker. They always think. Tinker yung mga tao, they think. Sabihin nila, naku, mahirap yan. Naku, baka di ko kaya. Naku, alanganin tayo dyan. Dami nilang duda. And ang sabi ng isang apply na obscuring you, pag may nakita kang pagkakataon ng oportunidad, tumalon ka. Pag talon mo, pag nasa loob ka na, tsaka po aralin. Ang mahalaga nandun ka na. So, salamat po sa mga nag-share. Salamat po sa mga nag-comment ng mga members nila. May tatlong klase ng tao sa mundo pag nakakita ng oportunidad.
Number one, ito yung mga taong sasabihin sa'yo, pag-iisipan ko muna. Yan, di ba favorite nyo, di ba narinig nyo yan lagi kapag kayo pag kayo nag-i-invite or may kayo nakakausap about front row, bro, maganda yung negosyo kasi pag-iisipan ko muna. Alam mo, good news kapatid, di yung pinakagusto ko. Yung mga nag-imbita sa kanila, nagkakotse na. Yung mga nag-imbita sa kanila, nag-M-club na. Alam mo, good news? Yung mga kaibigan mo na ang sabi siya, pag-iisipan nila, hanggang ngayon, 3 years after, 5 years after, nag-iisip pa din. Sabihin nila, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Eh, sinabi namin sa'yo, paanong gagawin? Ang sabi namin sa'yo, one sa left, one sa right. Tapos meron tayong free training. 1 year nag-isip, 2 years nag-isip, 3 years nag-isip, 5 years nag-isip. Ayun, hanggang ngayon, nag-iisip pa din. Natatawa lang po ako, pero kidding aside, nakakalungkot po yun. Kasi may mga bagay na sa buhay natin, ginagawa tayong desisyon, mga maling desisyon, pero hindi mo pinag-isipan. Etong negosyo to, napakagandang desisyon. Pinag-isipan mo ng matagal. Bakit? Kasi sa halagang 10,000, sa halagang 5,000, yung 5,000 yun, kapatid, cellphone mo lang yun eh. Bumili ka nga ng iPhone 11, iPhone 12 eh. Ngayon, yung iPhone 12, iPhone 11, magkaroon na ng halaga. Ibig sabihin, mas mahal pa yung mga ibang bagay, ibang gamit dito sa front row. Kasi itong front row, kaya kang bigyan ng income every week, pinalampas mo. Kasi pinag-isipan mo masyado. So, isa yun sa mga tao na mamimik nyo sa pag kayo ginagawa yun na yung front row. Ang sabihin sa inyo, pag-iisipan ko muna. Pangalawa, ito yung mga tao mamimik nyo din, sabihin sa'yo, titignan ko muna. Titignan ko muna, bro, sige. Sige, bro, sali ka na dyan. Sige, bro, gusto ko yung front row. Kaso nga lang, titignan ko muna. Ayun. Hanggang ngayon, nakatingin sila. Tapos, nag-iimbita ka, ipopost mo yung una mong cheque. Oh guys, meron ng laman yung online wallet ko. Thank God, thank you front row. Tapos nun, nakatingin pa rin sila. 5 buwan lumipas, nakatingin pa rin sila. 1 taon lumipas, nakatingin pa rin sila. Nakakalungkot. So, ang mangyayari is after 1 year, 2 years, ang sabihin sa iyo ng tao, ito yung pinakagustong-gusto kong naririnig. Yung pinakagusto kong naririnig. Sabihin ko sa'yo nung in-invite mo yung kaibigan mo, ang sabihin sa'yo, sige bro, una ka na. Pag kumita ka, sali ako. After 1 year lang, nung kumikita ka na ng maganda, ng malaki, ang sabihin sa'yo ng kaibigan mo, oh bro, okay na, totoo to, kumikita ko linggo-linggo, diretso sa bangko yung account, yung e-wallet, ang dali, may mga training, magaling yung mga upline, tutulungan ka ng mga kagrupo mo, kaya mo rin to, tara, sali ka na. Sabihin sa'yo ng kaibigan mo, ay bro, hindi na, nauna ka na eh. Di ba? Nung una, sabi sa'yo, una ka na. Pag sumali ka, pag kumita ka, sali ako. Pangalawa, nung nauna ka na, nga sabihin sa'yo, nako, hindi na ako makakahabol dyan. Nauna ka na eh. Di ba? Ang galing. Ang galing. Pinapatawa ko lang po kayo, pero yun ang nangyari sa amin. Yun ang araw-araw ko naririnig. Bakit ko alam to mga to? Kasi kapatid, for 7 years, 8 years, yun po ang naririnig ko araw-araw. Yun po ang na-experience ko araw-araw. Yung mga ganyang objection. So anyway, moving past that, so yun yung mga bagay na nagiging objection sa atin ng mga tao. So isa yun, yung mga sinabi kong dahilan na basta ang sa akin lang, hindi po natin trabaho makipag-argue. May mga troll talaga, may mga negative talaga na kahit sabihin mo yung magagandang bagay about front row or i-explain mo ng maayos in an educative way sa kanila, hindi ka offensive, hindi ka mayabang, di ba? Wala, aasarin ka lang, babasagin ka lang. So may mga ganun tao. Pag ang kausap mo ganun, out ka na. Sabihin mo na lang, God bless, salamat sa oras mo. God bless, salamat sa oras mo. Pag ang mga kausap mo naman, alam mo naman na interesado,
meron lang mga doubts. Di ba kanina sabi ko sa inyo, ano yung doubts? Ang doubts, ang duda, ay unanswered questions. So, gusto nila mag-join, interested sila, baka may pampuhunan sila, or willing silang gumawa ng paraan, meron lang silang unanswered questions or duda. Pag nasagot mo yung mga yon, check, sasali yan. Nagawa ng paraan yan. Okay? So, we are not here to debate. We are here to inspire. We are here to educate. Yun, maganda yun. We are not here to debate. We are here to inspire and educate. Post nyo nga mamaya yan. Maganda yun. So, pangalawa, na gusto ko pag-usapan natin, gusto kong share sa inyo is, noong nag-i-start na ako sa front row. So, ayun nga po, nag-join ako ng front row, ginagawa natin yung business, tapos ngayon, meron tayong, ngayon nag-start na ako sa front row, di ba, sumali na ako. Pagsali ko ng front row, doon na nag-start yung buhay ng pagninegosyo natin. So, anong nangyari po noon, isang bagay na naging, hindi naman struggle, o isang bagay na naging stepping stone for me is umattend ng mga training lagi. Umattend lagi ng mga training. Kaya ako ginagawa itong ganitong Facebook Live. Kasi ito yung way ko, tingin ko, ito yung way ko para magpasalamat sa front row at tumulong din sa mga bago members sa front row gaya ng pagtulong sa akin ng front row noon. Kaya may mga ganito tayong FB Live. Kaya ako ginagawa to. Actually, naalala ko nga noon, naalala ko noon, last year, nung na-start yung pandemic, halos linggo-linggo ako nag-FB Live. Kasi, na-feel ko na alam mo yun, na-feel ko na parang gusto kong i-share yung alam ko din, tas baka makatulong, and alam ko by that time, ang daming taong gutom sa training, sa knowledge, kasi sa inspiration. Kasi nga, nung nag-start yung pandemic last year, maraming nag-office ang, alam mo yun, talagang nag-lockdown. So anyway, nung ako nag-join ng front row years ago, isang bagay na naging stepping stone for me is masipag ako umati ng training. Hindi na ako pinipilit, hindi ako kinukulit ng upline ko, gumatin talaga ako. Number one, bakit? Hindi dahil hataw ako, kasi kaka-join ko lang nun eh. Kaka-join ko lang nun nung ako nag-start sa front row. Kaka-join ko lang. So, hindi ko pa alam yung mga initiative, kusa, attitude, belief, consistency, commitment, all those traits na training. Hindi ko pa alam yun. Umaatid lang ako ng training lagi. Kasi enjoy ko yung training. Gustong-gusto ko yung naririnig ko. Gustong-gusto ko yung sinasabi niya Christian Villanueva. Shout out sa mga upline na trainers talaga ng front row. Ako ay gumagaya lang po sa mga yapak nila. Malayo pa ako sa mga naabot nila. Sila Christian Villanueva, Rod Vincent Pante, DJ Papa, Anto, Carceliano, di ba? Yung mga head upline, of course, lahat sila. Lahat po kayo, salamat po. So, gustong-gusto ko narinig ko mga story nila Abs Emil, Catasilio III, Abs Emil, hello po, Abs Park Anthony Cruz. Gustong-gusto ko yun. Shout out muna tayo kay Miss Jean Uy, isa to sa mga kaibigan natin at isa sa mga super, di ba super tsaka sobra, pinaghalo ko, sobrang, super tsaka sobrang sipag na team leader ng Front Row London. So sa mga taga-London dyan, Team UK, Team United Kingdom, London, Paris, Italy, Czechoslovakia, Uzbekistan, Russia, hello sa inyo. Ang lupit nyo. At kay Mayor Lyndon de la Cruz. Yan ang mga mayor natin, di ba? Si Sir Lyndon. So, I was saying kanina, bumabalik-balik ako sa mga training. Kasi gustong-gusto ko yung mga story. Gustong-gusto ko yung mga storya. Gustong-gusto ko yung mga patawa, yung mga joke ni Christian, mga joke ni Mark Anthony Cruz. Tindi, sobra. Gustong-gusto ko yung mga lesson. Tapos that time, those times nung NDO pa, they always play a video before the end ng kada NDO. The trainer of Christian, Sir Rod, yung mga upline before, they always play a video before mag-end yung NDO. So, iyakan pa kami noon. So parang enjoy ko yung vibe ng office. Tsaka maganda yung mga katabi ko lagi. Bonus na lang yun. Joke lang. Maganda yung mga upline. So, joke lang. So, na-enjoy ko siya ng na-enjoy. Ang naging effect nun,
nakasanayan ko nang bumalik ng office. Ang hindi ko alam, kaka-attend ng office, kaka-attend ng mga training, na nababaon na pala ako sa front row. Kumbaga parang, di ba lahat naman tayo nag-join kayo kasi gusto nyong kumita, tama? Gusto nyong makabuo ng grupo, gusto nyong may patunayan sa family nyo, sa friends nyo, o sa sarili mo. Lahat naman siguro kayo gusto nyong may maabot sa buhay, tama? Pero mababaw yan. Mababaw yan. Konting buhos lang sa'yo ng rejection, buhos sa'yo ng pagtawa ng kaibigan, buhos sa'yo ng negative reaction ng mga friends, family mo, nahirapan ka ng konti, yung mga first invite mo, first 10 mong clients, lahat they said no. Ako, kapatid, yung gusto mo mag-front row, mababaw yan. Kasi baka pag nahirapan ka ng konti or na-shake ka ng konti, baka bumigay ka agad. Ang nangyari sa akin, nabaon ako ng nabaon. Kaka-attend ng training, kakakinig ng mga training, kwentuhan sa mga upline na nasa office, hindi ko namamalayan na nababaon na pala ako sa mindset, sa tamang mindset ng pagnenegosyo. Remember, I'll tell you again my story. This was 8 years ago nung ako 19 years old. Na lahat ng barkada ko umiinom sa gimikan, bumabarkada araw-araw, may mga kanya-kanyang date everyday, Dota, Counter-Strike, yung pa yung uso nun eh. Wala pang Valorant 8 years ago, di ba? So, lahat puro games, araw-araw. And then, ako tong pupunta ng office para umupo for 3 hours sa training na yayaman daw ako. Na payaman-payaman daw. Imagine mo, lahat ng barkada ko gumigimik, nagwawalwal, giging wasted sa inuman, gumagala, nakikipag-date. Ako nagtitraining sa office for 3 hours, 4 hours. Nag-uumpisa kami sa office, 5 p.m., 6 p.m. Umuwi na kami, alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga. Tapos ang usapan, yayaman daw kami, payaman daw. Ganun katindi yung klase ng ginagawa namin that time. And nabaon ako doon. Ibig sabihin, pag ikaw sa isang bagay, nabaon ka, anumang bagyo or rejection or pagtawa or negative comments or problems, financial problems, personal problems, baon ka na eh. Hindi ka matatanggal agad. Kumbaga, para mas magets po natin, no? Para mas magets nyo, pa-shoutout po from Qatar sa Giara Omar Giamandal. Hello po sa iyo. Sorry if I didn't pronounce your name ng tama po, no? Hello sa iyo. Hello, Eli Miguel. Siyan sa mga masipag nating kaibigan sa front row. Hello kay Cherin Manuel. Hello po sa inyo. Siyan sa mga masipag na leader sa Davao. M-Club ng Davao. Sa mga taga-Davao dyan, hello po sa inyo. Maayong gabi. Mga gwapa, mga gwapo, Jude. Diba? So, imagine nyo na lang para kayong puno. Para kayong halaman. Para kang halaman. Sa ginagawa mo ngayon na front row or business, di ba natin, para kang halaman na tinanim. Kaso nga lang, yung ugat mo, mababaw pa lang. Siguro mga 4 lang na maliit na ugat, na ganyan lang. Kaso nga lang, may dumaang malakas na hangin, tapos may dumaang malakas na tubig or baha. Kaya nangyayari yung halaman na bubungkal, natatanggal, inaanod. Yun ang mga members nyo. Yun ang members natin na hindi uma-attend ng training. Yun ang members natin na hindi nakikinig sa mga meeting. Yun ang members natin na hindi uma-attend sa mga gantong usapan na busy daw lagi, na may iba daw ginagawa lagi. Hindi sila nababaon sa lupa. Hindi nila nakukuha yung tamang mindset, tamang training, tamang right way, di ba? Tamang way of thinking. So, anong nangyari, pag tinamaan ng problema o nahirapan ng konti, natatanggal, nabubungkal. Agree ba kayo doon? Pwede ba kayo mag-comment kayo lahat para mayroon tayong interaction? Comment kayo lahat, lagay nyo right mindset. Kayong 315, salamat po sa pag-support sa ating FB Live tonight. Hindi kayo naasahan na ganito karami yung manonood. Kala ko mga 10 lang o 100 lang at most. Kayong 315, please do comment. Lagay nyo right mindset. Right mindset. Isang bagay na alam dapat ng mga tao is meron dapat tayong right mindset. And you will not get the right mindset if you don't
talk to the right people. If you don't talk to the right people, you will not have the right mindset. For example, nag-start ka ng business. May halaman ka, 'di ba? Halaman ka. Yung ugat mo 4 pa lang. So tangayin ka ng hangin, tangayin ka ng bagyo, tanggal ka agad. So yung mga members natin, yung mga bago nating business partner, they tell us lagi na mahirap pala 'to. Nako, mahirap pala 'to. Nako, hindi sumali yung mga kaibigan ko. Nako, ang hirap palang ibenta ng produkto kasi mahal. Uulitin ko, mas mahal pa yung bag mo dyan, kapatid. Mahal pa yung cellphone mo dyan. Joke lang po. Pero kapag ikaw nakinig ka ng mga training, nakinig ka ng mga meeting, nag-invest ka muna sa tamang mindset, sa tamang pagginig o pag-aral ng ginagawa mong negosyo, yung ugat mong 4, magiging 40. Tapos, imbis na, ito yung lupa, imbis na 1 feet lang ang lalim, babaon yan ng 10 feet pababa. So, imagine niyo yung halaman na may 4 na ugat. Imagine niyo yung puno na may 15 ugat going down 5-10 feet below ground. Ganun kalalim. Tangayin man ng hangin yung puno na yon, agusin man ng baha yung punong yon, suntukin man yun, banggain man yun, bungkalin man yun. Actually, hukain man ng tao yun, hindi kaya. Kakailanganin mo ng bulldozer para tanggalin yung punong yun. Kasi baon na baon siya. Yun po ang purpose nito. Yun po ang purpose kaya tayo naggaganito. Yun po ang purpose kaya namin kayo sinasabihan po lagi na umattend ka. Pogi naman yung mga speaker eh. Duda ka pa. Sabi nga namin sa front row eh, member ka na, duda ka pa. Yan yung mga old school joke eh. So, binubuhay ko lang po yung mga old school joke, no? So, kailangan yung maintindihan, guys, na mag-invest ka muna dito. Hindi ka namin hinahassle. Hindi namin kinukuha yung precious mong oras. Kailangan mo to. Kasi kapatid, magsisimula ka ng bagong journey, bagong buhay, bagong negosyo. Isa pa, magkaiba ang mundo ng nagnenegosyo sa mundo ng mga tao sa labas. Konting example lang po. Hindi ako against sa mga nagwo-work, o kaibigan ko nanonood dito, or kung nanonood ka na kaibigan kita at hindi ka pa member ng front row, I respect your work, I respect your job. Comparison lang to, okay? Tsaka ito yung reality ng buhay. Pag nagwo-work ang tao, gagalaw sila kasi meron silang sweldong inaasahan. Ang mga nagwo-work sa labas, yung mga employees na kaibigan natin, member natin, kahit ako noon, di ba? Sabi ko sa inyo, dati ako McDo service crew, tapos nag-work ako sa mga ibang trabaho pa. Gagalaw ka araw-araw kasi alam mo, linisin ko man yung table ng maigi, o kahit daanan ko lang ng basahan, meron akong 7,000 isang buwan. Ulitin ko. Linisin ko man yung table ng mabuti, o daanan ko lang ng basahan, bara-barang trabaho man gawin ko, late man akong pumasok, hindi man ako magtrabaho ng 1 oras, nakatambay lang ako sa second floor ng McDo, magtago ako sa CR for 30 minutes, in 1 month, meron akong 7,000. Sure yun. Sure. Sa front row, iba kapatid. Pag dito, nagtago ka lang 1 buwan, wala kang check eh. So, kita mo, malayo. Kaya may mga tao, coming from work, going to front row, or yung mga naghahanap ng work, going to front row, nagugulat sila. O bakit ako walang check eh? O bakit ako walang income? Kala ko ba sure income to? So, hindi ganun yun. Isang bagay na dapat natin mag-gets is bago ka kikita sa front row, gagalaw ka muna. Sorry sa aso ko. So, isang bagay na mahirap intindihin pag bago ka is dito, galaw muna bago income. Sa work sa labas, may sure ka ng income, gumalaw ko o hindi. So, isang bagay na dapat natin mag-gets is kapag hindi tama yung mindset ng members natin, hindi tama mindset mo, sa simula, mahirapan ka talaga. Kasi you didn't invest na mag-aral muna.
kahit naman anong negosyo, kahit naman anong trabaho, kahit sabihin mong welding pa yan or office staff, lahat yan may pag-aaral, lahat yan may training. So, anong nangyari sa akin, going back to my story, sumali ako ng front row, na-enjoy ko yung mga training. Na-enjoy ko yung pagkinig, pag-attend ng mga training. Dahil doon, hindi ko na malayan, nababaon pala ako. Nababaon na pala ako sa negosyo to. Nababaon na pala ako sa front row. Doon ko lang po nalaman yung mga salita na right attitude. Doon ko lang nalaman yung mga salita na right na belief system. Doon ko lang po nalaman yung mga salita na commitment. Doon ko lang po nalaman yun. Nung attend na ako ng attend. Pangalawa, siguro isang dahilan kaya nagustuhan ko din yung talagang front row tsaka yung mga training kasi naging kaibigan ko agad yung mga kasama ko sa office. Naging kaibigan ko pa yung mga upline, pati yung mga crossline, pati ibang team sa office. Maaga ako makipagkaibigan sa kanila. So, nakatulong din yun. Tawag doon crosslining. Isa yan sa gusto kong share sa inyo. Lalo ngayon, magkakahiwalay tayo. Lalo ngayon, bihira kayo mag-office dahil yung ibang places lockdown. Sa amin, sa Baguio ngayon, we are in GCQ. GCQ kami ulit. Alam ko yung Manila, GCQ din. Hindi ko alam yung Cebu or Davao. Tsaka ibang place. Pero kami sa Baguio, GCQ ulit. So, noon, sa office, nakikipagkaibigan tayo sa lahat ng nandun. Regardless ng mga linya-linya or grupo-grupo. O ito, Team Unstoppable to. Ito, Team Empire to. Ito, Team Evolution to. Team Domi to. Sa office namin noon, hindi. Sa office noon sa Manila, lahat kami front row. Lahat kami front row. Si Ops Janet, kwentuhan ko lagi yan. Si Ops Anto, isa yan sa pinakamasarap na kwentuhan lagi. Si Ops Mark Anthony Cruz, laging busy pero madaling lapitan. Si Ops Christian, abutan mo rin ng kape yan. Ops Christian, gusto mong kape? O sige, kape tayo. Meron ka ng solid na 30 minutes kasama siya. Kausap siya. Isang kape lang ang puhunan ko dun. Magkano lang yun? 12 pesos, di ba? Yung 3-in-1 sa Alsada. So, Subs Richardson Hernandez, upline ng Unstoppable, Subs Chart. Madrid lapitan yan. Basta wala siyang guest na kausap. So, dahil nasa office ako lagi, and dahil magkakasama kami ng mga upline lagi, nakukuha ko rin yung mindset nila. Nahahawa din ako sa sipag nila, nahahawa din ako sa galing nila, nahahawa din ako sa mga sinasabi nila. Imagine mo, pumunta kang office araw-araw. Ang mag-i-speaker sa BOM, si Mark Anthony Cruz. Ang mag-feasibility study, yung second part ng talk, si Christian Villanueva. Ang mag-i-image, si Rod Pante. Imagine mo image Rod. Second part ng BOM, marketing, feasibility study, Christian Villanueva. Thus, pinakadulo, sharing, Mark Anthony Cruz. Tapos, paglabas mo ng seminar room, ang magmamaang si Richardson Hernandez. Imagine mo naman, araw-araw, yun ang maririnig mo. Araw-araw, yun ang maririnig mo mga tao, araw-araw. For 2 years, 3 years, hindi ka gumaling. Siguro, yun ang dahilan, kaya kami gumaling. Kasi, sumama kami sa magaling. I'm not saying magaling ako. What I'm saying is, gumagaling ako ngayon. Kasi, nagsimula ako na yung mga kasama ko magaling na. So, sumama ka sa magaling. Makinig ka sa mga magaling. Ang tawag namin dyan, guys, ay Law of Association. Ayun. Law of Association. Isa yan sa mga matinding bagay na gusto ko ring share po sa inyo. Ang tawag dyan ay Law of Association. Paano ko ba to aayusin? So, ang tawag namin dyan, Law of Association. Eto. Ang ibig sabihin ng Law of Association, kung sino yung kasama mo lagi, mahahawa ka. Ayun, sa baba, yan, Law of Association. Law of Association. Yan. So, ang ibig sabihin yan is, kapag kayo ginagawa niyo yung front row, kayo gusto nyo gawin yung front row ng negosyo natin, dapat sumama ka sa magaling. Dapat makinig ka sa magaling. Kumbaga parang listen to your uplines. Makinig kayo sa mga upline nyo. And piliin yung sumama
makinig, makipagkwentuhan, makipagkaibigan sa mga upline. Alam mo kung bakit? A question, gusto nyo bang makuha, magaya, at soon makuha mo din yung mga resulta ng mga upline? Yung makuha mo din yung income ng mga upline? Gusto nyo ba ng ganon? Kung gusto nyo ng ganon, simple na to kapatid. Kung gusto mo makuha yung income ng upline, kopyahin yung resulta ng upline, kopyahin mo muna yung sipag ng upline. Kopyahin mo muna kung paano trumabaho yung upline. Kasi pag nagawa mo yan, makukuha mo yung gusto mo. Kumbaga, ang tawag namin dyan, napakasimple. Para magets mo, ito yung pinakasimpleng paraan, pinakasimpleng explanation. Very simple. Copy upline. Pwede ba kayo mag-comment? Lahat po kayo? Comment po kayo lahat. Sabihin nyo, type nyo, copy upline. Kayong 320. Salamat po. Dumadami tayo. Grabe. Dumadami tayo ngayong gabi. Salamat po sa support. And sana nakakatulong ako. Sana nakakatulong tong kwentuhan natin. No? Comment kayo lahat. Kayong 320. Lagay nyo po, copy upline. When you copy your upline, makukuha nyo po yung resulta din ng upline nyo. Pinost ko to eh. I-post ko yun. Sabi ko, kopyahin mo yung upline mo. Kopyahin mo kung paano siya mag-isip. Kopyahin mo kung paano siya magsalita. Kopyahin mo paano siya gumalaw. Kopyahin mo paano siya magsipag. Kopyahin mo paano siya humataw. Para soon, kopyahin mo din yung resulta niya. Kopyahin mo din yung buhay niya. So, kopyahin niyo yung mga upline na gusto niyo yung buhay. Gusto niyo yung resulta. Piliin niyo yung mga kokopyahin yung upline. So, isang bagay na dapat niyo mag-gets is lahat ng upline tama. Lahat ng upline magaling. Lahat ng upline tama. Kung sino man ang upline nyo, idol ko yan, nirespeto ko yan, kopyahin niyo yung upline nyo. Okay? Wag ako, baka hindi niyo ako upline. I'm sure marami dito ibang teams. So, kopyahin niyo yung upline nyo. Kung magaling yung upline nyo. Ang sa akin lang, hanapin mo yung upline na shoot yung personality sa'yo. Kasi for example, may upline. Upline ako. Ang tapang-tapang ko magsalita. Kayong lahat ng mga negatibo, ganyan. Matapang ako magsalita. Kasi yung personality ko, medyo makulit, makwela, tsaka matapang. Paano naman kung ikaw hindi ka makwela, hindi ka makulit? So, wag mong gayahin kung paano ako magsalita. Kasi baka hindi bumagay sa'yo. So, ang maganda na gawin mo, humanap ka ng upline na kapareho mo ng personality. For example, mahihain ka. Humanap ka ng upline na mahihain din magsalita, medyo kalmado magsalita, pero maganda yung resulta. Pataas yung cheque, maganda yung income, kopyahin mo yung ganun. Hanap ka ng ganun. Maraming ganun actually. Shout out nga pala sa mga upline na idol ko na sobrang galing. Sila yung top 1 ngayon, si Absnet Agustin Utulo ng Team Evo Dream Team. Sila Stephanie Ebio, Team Janet Faha, of course, under Neps Janet Faha, Neps Christian, si Absab Manzano, yan, ng Team Evo Dream Team. Sila yung top 1 to 5 ngayon. So, congrats po sa inyo. Sila, in-invite ko sila last week sa grupo ko eh. Si Absab, tsaka si Absnet. Taka si Janet, last month, I invited her sa grupo namin. Napakadaling lapitan ng mga yan. Hindi sila ganun katapang magsalita. Hindi sila matapang magsalita. Kalmado lang sila magsalita. Nakikipagkwentuhan ka lang sa kanila. Pero yung ipapakita nila sa yung resulta, sasampalin ka left and right. Kumbaga, pag nakita mo yung kinikita nila, pag nakita mo yung income nila, at yung pinapatayo nilang bahay, magugulat ka na lang. Sabihin mo na lang, what the fish? What the fudge? Ang lupit. May mga upline naman na magaling talaga, matapang magsalita, di ba? So, kopyahin mo yung shoot sa yung personality. And then, isa pa, the more you talk to uplines, makikita mo paano sila mag-isip. Makikita mo paano nila isolve yung mga problema. Yan ang isang bagay na hindi nyo makukuha sa mga training. Kwento ko lang sa inyo, no? Yan ang isang bagay na hindi nyo makukuha sa training. Pero makukuha mo pag nakikinig ka sa mga upline. Yan yung decision making. Anong gagawin mo pag sa grupo mo, ganito yung members mo? Anong gagawin mo pag yung leaders mo, ganito gumalaw?
bihira mo makukuha sa mga training yan. Pero kapag kakwentuhan mo lagi yung upline, mga mentors ninyo, tama yung mga tao na associated ka, tama yung law of association mo, magugulat ka, makukuha mo na yun. Alam mo noon guys, kwento ko lang sa inyo, isang bagay na sobrang hardcore kami dyan sa copy upline. Sobra kaming hardcore dyan. Nagsuot one time si Abs Richmond U, nagsuot si Abs Richmond U ng t-shirt na nakalagay puso. Yung t-shirt niya may puso. Ang tawag pala doon sa t-shirt na yon, hindi puso. ang tawag doon, play. Yung shirt na yon, ang tatak niya, play. Pero ang totoong brand niya, Comme des Garçons. Nagsuot si Abs Richmond ng t-shirt na may puso. Kinabukasan, nakita namin si Sir Sam Bersosa. Shout out nga pala sa owners natin na mahal ko at super thankful tayo. At lahat tayo mahal si Sir Sam Bersosa tsaka Sir R.S. Francisco. We love you po and sobrang salamat sa front row. Nagsuot silang dalawa ng t-shirt na may puso. The following week, lahat ng upline, lahat ng head upline sa office, nakasuot ng t-shirt na may puso. Naghanap ako sa mall, naghanap ako sa SM, naghanap ako sa Eastwood, naghanap ako sa SM Mall of Asia, sa Mega Mall, wala ko nakita. Nasa mamahaling mga store pala sa Glorieta o Greenbelt. Nakita ko isang gano'n, mga 4,000. Isang t-shirt niya gano'n, 4,000. Hindi ko makakalimutan yun. Tawag doon, copy upline. Pag nakita mo si upline, nakagantong polo, nagandahan ka, kopyahin mo. Kaya nga yung mga upline ngayon may hikaw eh. Kasi Sir Sam may hikaw. So, lahat ng mga upline na iba may hikaw na din, di ba? Mukha na rin K-pop. So, kopyahin mo yung upline kung paano siya magsalita. Kopyahin mo yung upline mo, paano siya humataw. Kopyahin mo yung upline mo, paano siya magpa-pay-in. Kopyahin mo yung upline mo, gaano karami yung kinakausap niya araw-araw. Kopyahin mo yung upline mo, gaano karami DR niya araw-araw, linggo-linggo. Para soon, makopya mo yung kotse ng upline mo. Para soon, makopya mo yung cheque ng upline mo. Para soon, makopya mo yung income, cheque, resulta, at soon, yung buhay din ng upline mo. Agree ba kayo din, guys? So, copy upline. Pero i-copy niyo yung upline na humahataw sa front row. Kailangan copyhin niyo yung upline na humahataw, masipag sa front row. So, yun ang isang bagay na dapat nyo i-check lagi. Kung ito upline na to, may hinahawak ang grupo, top earner lagi, masipag sa front row, mahal yung grupo, tinuturukan yung grupo, maayos na tao, role model talaga siya, kopyahin niyo. Okay? So, isang bagay pa na gusto kong idagdag din is isang idol ko dyan, yung upline ko, si Abs Richardson Hernandez. Si Abs Chart, isa yan sa mga super idol ko na upline. Si Abs Chart, sobrang tindi niyan. Sobrang tindi ni Abs Chart na nung naglabas si Abs Emil ng sports car, naglabas din si Abs Chart ng sports car. Di ba, kilala niyo naman yung dalawang Hall of Famer natin? Yung dalawang Hall of Famer natin, yung isa si Abs Emilio Gatacilo III, yung ating pinaka-upline. Kung di niyo po alam, si Abs Emil ang upline ni Abs Chart, ni Abs Janet, ni Abs Mark, ni Abs Christian. Siya po pinaka-upline sa buong front row, si Abs Emil Gatacilo. So, yung dalawa nating Hall of Famer, Abs Emil at si Abs Richardson, sobrang tindi niyan. Naglabas si Abs Chart, si Abs Emil ng sports car, naglabas si Abs Chart ng sports car. Si Abs Emil nagkaanak si Abs Chart. Si Abs Emil naglabas ng Ferrari, naglabas si Abs Chart ng Ferrari. Si Abs Emil bumiling lupa, si Abs Chart bumiling lupa. Tapos nakakatawa pa diyan, mag-apply na sila sa front row, sa totoong buhay magkumpare pa sila. So si Abs Chart ninong ng anak ni Abs Emil. Si Abs Emil ninong sa anak ni Abs Chart. So ang galing. Kumbaga parang upline for life talaga sila. Brothers in life talaga sila. So isa yan sa mga idol ko talaga. Ngayon, ang tindi. Nasa isang subdivision sila pareho. Yung bahay ni Abs Chart, na house and lot ni Abs Chart, yung house and lot ni Abs Emil, yung Ferrari ni Abs Chart, Ferrari ni Abs Emil, yung Montero ni Abs Chart, Montero ni Abs Emil, nasa isang subdivision.
Ganun sila kalupit. Alam mo tawag doon? Copy upline. So, kung hindi nyo alam, sila Upsi Cherson, ang income na nila, aabot na ng 50 million. 50 million. Kaya sila tinatawag na Hall of Famer. So, if you can see guys dun sa top earners list lagi ng front row, wala na silang dalawa sa top earners list. Nasa Hall of Fame na sila. So, yun. So, doon ako nagsimula. And yun yung mga bagay na gusto ko pagkwentuhan natin. Alam ko ngayon, I promised you question and answer. So, doon ako mag-focus. So, mag-type kayo ngayon ng questions nyo. Sagutin ko yan. Siguro mga 4 or 5. Mga 4 or 5. Kasi meron akong bomb ng 8 p.m. eh. So, mag-type kayo ng questions nyo about front row. Mga 4, 5, I'll try to answer it. Para meron tayo ngayong question and answer. So, sige, tanong kayo para makapag-start tayo ng question and answer natin. Salamat sa 300 viewers ngayong gabi. Siguro by next week, mag-live ulit ako. As long as hindi pa ako busy. Kasi malapit na rin po yung kasal ko eh. So, share ko lang po sa inyo, malapit na rin po yung kasal ko. Actually, weeks, months from now, share ko lang po sa inyo, no? Ikakasal na po ako, engaged na kami nung wife-to-be ko, fiancé ko. So, weeks from now, malapit na actually yung kasal namin. So, bago ko maging busy sa kasal namin, nagla-live na ako ngayon para makapag-extend ng tulong sa mga members natin. So, yun. Ano yung mga tanong nyo? Pag-usapan natin. Ito, unang tanong. Paano yung way nyo ng pag-closing? So, unang-una, actually, mahabang usapan yan. Pero unang-una, number 1, kung gusto nyo ng solid na closing sa mga tao, sa mga invite ninyo, you must answer first their questions. So, dapat masagot nyo muna yung mga tanong nila. Doon tayo magmamam. So, yun yung purpose ng ma'am. Ibig sabihin ng ma'am, meeting after meeting. So, meeting after meeting. Bago mo sila i-closing, bago mo sila solid na closing sa mga invite nyo, bago mo sila papayinin, kailangan masagot nyo muna yung mga tanong nila. Pangalawa, kailangan ma-push mo siya na merong deadline yung pag-join. Kasi kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na, ito yung package namin na platinum. So, sana makagawa ka ng paraan. Text mo ko pag mag-join ka na. Mali yun. Kasi ibig sabihin, wala kayo na pag-usapan na deadline. Ang pinakamahalagang part ng closing is yung deadline. Kapag hindi mo nasabi sa kausap mo yung deadline, wala siyang hahabuling goal na dapat by Monday, makapag-join ako ng front row. Dapat by Monday, makapagbayad ako ng package, maka-join ako. Pag wala kayong deadline, walang ganun. And pangatlo, sa pagka-closing ko is, pinapaintindi ko sa kanya, what's next pag sumali ka. Kasi, karamihan sa atin, when we push yung taong sumali, pinupush po siya na sumali. Pero nakakalimutan mo yung part na importante. Anong part yun? Yun yung part ng pag ako sumali sa'yo, anong mangyayari sa akin? Ulitin ko. Nag-closing ako in a way na pinapa-vision ko agad sa kanya. Pag sumali ka ngayong linggo, ito yung mangyayari sa'yo the next day, the next week, the next month. Meron ng vision. Ang tawag namin dyan, what's next after joining? What's next after joining? So, kung ako sasali sa'yo, o sige, fine. Maglalabas akong pera, sali ako sa'yo. Ano mangyayari sa akin? So, sige, magbabayad ako. O sige, sali ako. Sige, fine, tama ka. Tama ka na, sasali ako sa'yo. Ano mangyayari sa akin? O, kailan ako kikita? Paano ako kikita? Ano magiging trabaho ko? Anong gagawin ko? Make them understand that. Kapag napaintindi mo sa tao kung ano yung mangyayari sa kanya, ma-excite siya. Pag siya na-excite, pag nagets na yung mga mangyayari, and nasagot mo yung mga tanong niya, and na-realize niya na kailangan talaga niya yung front row, dun siya mag-join. So, yun po yung closing ko. Next question. Di ba, ang haba ko sumagot?
Next question. Hanap tayo ng mga... Sige, guys, just comment nyo yung question nyo. Hello, Apsley. Ask ko lang po, gaano ka-importante umattend ng mga training para na din sa mga bago. Thank you po from Team CDO Payamansyon. Ba, may Payamansyon din kayo? Parang Kong TV yan ah. Gaano ka-importante ang meeting tsaka training? Unang-una, hindi ka gagraduate kung hindi ka nag-aral. Pangalawa, hindi ka kikita pag hindi mo alam ginagawa mo. People always, some people always say na ang hirap palang magnegosyo, ang hirap palang mag-invite. Hindi po siya mahirap. Hindi po siya mahirap. Hindi po siya mahirap, kapatid. Alam mo kung bakit? Nag-iimbita ka nga sa inuman eh. Yung inuman, maglalabas ng pera yung tao, maglalasing yung tao eh. Gagasos lang kayo dun. Pero andali mag-imbita. Kasi masaya dun. Problema dun gastusan yun. Ito, mag-iimbita ka ng kitaan. Pangalawa, lahat ngayon online selling, online shopping na. Kaya nga number 1 ngayon si Jeff Bezos eh. Richest man ngayon si Jeff Bezos. Si Jeff Bezos, siya yung owner ng Amazon. Buong pandemic, ang pinakayumaman is si Jeff Bezos dahil sa Amazon. Actually, ngayong buwan, si Elon Musk na po yung top 1 richest sa buong mundo. Forbes, top 1 richest in the world is Elon Musk. Pero last year po, si Jeff Bezos. Owner po siya ng Amazon, eBay, parang ganun. So, ibig sabihin kapatid, maraming tao ngayon, puro Shopee, puro Zalora, Lazada, online shopping. So, ito na yung uso ngayon, ito na yung trend. So, hindi mahirap mag-invite. Hindi mo lang inaral. Hindi mo lang binigyan ng oras muna para intindihin itong ginagawa mong negosyo. Kasi akala mo, pagpasok mo ng pera, kikita agad yung pera mo. Hindi po to investment. Hindi investment ang front row. Negosyo ang front row. So, ang negosyo, inaaral, binibigyan ng oras, tinatrabaho. Pangalawa, bakit mahalaga ang training tsaka meeting? Kasi dito namin kayo binibigyan ng heads up. Dito mo malalaman what to expect. Dito mo malalaman what to do pag nangyayari itong ganito o nangyayari itong ganito. So, alam mo na anong aasahan mo and prepared ka na sa dapat mong gawin. Yung iba, hindi sila prepared, kaya pag naramdaman nila na medyo mahirap or may konting objection, sumusuko agad sila. Pag naman yung member mo, nakapag-training, nakapag-meeting, tapos naka-experience ng rejection o ng objection sa kliyente o member nila, ang sabihin lang nila, alam ko to. Ito yung sabi sa training eh. Alam ko gagawin dito. Di ba? Ganun kahalaga yung training. So, next question. Salamat po sa mga nag-view sa atin. Last 3 questions tayo. Question ni Eileen. Ano pong strategy nyo para mag-pay in ng mga invite nyo po? Yun na nga, sabi ko kanina. Unang-una, ipakita mo ng maayos yung front row. Hindi kailangan mahaba, hindi kailangan sobrang galing, kailangan ipakita mo na maayos. Kasi yung uso ngayon, mabilis na orientation lang. Mas mahaba yung ma'am. Ang ibig sabihin po ng ma'am, meeting after meeting. Mas mahaba yung pagsagot ng mga questions po ninyo. Pangalawa, bigyan mo siya ng deadline. Ganito ako mag-closing, ganito ako magka-pay-in. Bigyan mo ng deadline. Gaano kahalaga na within that day maka-join siya. Kapag nagawa mo ng paraan, nasabi mo sa kanya na kapag Monday naka-join ka, ito yung mangyayari. And pangatlo, ano yung mangyayari? What's next after joining? Bigyan mo siya ng vision, ano yung aasahan niya. Bigyan mo siya ng vision, ano yung mangyayari para ma-excite siya. Pag na-excite siya at talagang nakita niya na talagang maganda itong negosyo to at possible mangyari sa kanya yung mga nakita niya nangyayari sa'yo, sasali yun. Ito, favorite ko si Sir. Ito yung isa sa mga idol ko. Shout out kay Sir John Aquino. Masipag na leader ng Team Dubai, Team Manila na ngayon. Kaibigan ko to, nag-long hair to, nag-short hair to, nag-semi-kalbo to, nag-kalbo to. Kaibigan ko to. Head ng Team Domination, Sir John Aquino, hello po sa iyo. Ano po ma-advise nyo sa mga members na matagal nang walang nagpapay-in at hihinaan na po ng loob? Well, good question yan. Isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo kapatid, kung ikaw ngayon may mga buwan na maalat, linggo na maalat, tawag namin dyan normal. Kasi kapatid,
ang negosyo, may panahon na malakas, may panahon na mahina. As long as inaandar mo yung bike mo, hindi ka tutumba. Tandaan nyo to guys. Actually, ang ganda ng question na yon. Feeling ko yun na yung ating last question. Kasi gusto ko mag-end with this topic. So, salamat sa question mo, Sir John. Siguro for me, yun na yung last question. Kasi maganda yung tanong niya. Gusto ko mag-end sa ganitong topic. What if ikaw ngayon, may mga linggo na wala kang pay-in, na feeling mo maalat, feeling mo nahihirapan ka. Tandaan mo to kapatid. When you keep on going, your season will come. Gusto ko to eh. When you keep on going, when you keep pushing, your season will come. For example, yung Golden State Warriors sa NBA. Sa PBA naman siguro, yung Alaska Aces or Ginebra San Miguel. Alam niyo yun? Basketball, di ba? Basketball. Yung Ginebra San Miguel, 5 taong talo. After nun, 3 taong sunod-sunod panalo. Yung Golden State Warriors, 15 years walang panalo. 15 years hindi nakakapasok sa NBA Finals. 15 years na walang nakakakilala sa Golden State Warriors. Then, si Stephen Curry, then si Klay Thompson, NBA po ito. NBA, basketball. After 15 years na walang NBA Finals, na hindi sila kilala, then 1 championship, then 2nd championship, then 3rd championship. 3 sunod-sunod na championship. 3-peat championship. Ibig sabihin, yun yung season nila. Pero bago makaabot sa 3 sunod-sunod na championship, 15 years na tumba. Walang finals, walang magaling na player, hindi kilala. As long as you keep on pushing, as long as you keep going, your season will come. In Tagalog, para bumaon sa utak mo, sabihin ko sa iyo ng Tagalog, ha? Darating din panahon mo. Siguro ngayon panahon ko. Siguro ngayon panahon nila. Pero darating din panahon mo. Alam mo problema? Ang problema kapatid, nag-quit ka. So hindi mo naantay yung panahon mo. Paano kung next month na pala, ibibigay na sa iyo yung agila, yung pay-in na hinahanap mo, na sobrang sipag, na uubos sa strong side mo. Hindi ba ganoon naman normally? Hindi ba ganoon usually ang mga structure natin? Yung isang leg mo, yung one side mo, buo na. Meron kang 1 million na waiting to be paired. Waiting money. Yung kabila mo, binubuo mo patay. What if nag-quit ka ngayon? Tapos, yung invite mo pala bukas, mag-on the spot sa'yo na platinum, tapos hahataw kasing sipag ni Abs Richardson, kasing sipag ni Abs Mark Anthony Cruz, kasing sipag ni Abs Anto Garciliano, Abs Philip Gunowa, Abs Janet Faha, Abs Tin Calindas, Abs Karen Asistio, kasing sipag ng mga head upline. Tapos, within 2 years time, yung taong yun, nasasali sa'yo bukas, uubusin yung 1 million mong strong. What if yung taong yun pala next week, yung taong yun pala bukas yung inaantay mo, kaso nga lang ngayon nag-quit ka kasi hindi mo inantay. Your season will come. Maraming story ganyan. Napakadaming ganyan story. Pero hindi ka nasabihin kasi hahaba lang tayo. Pero para sa akin, kung pinanghihinaan ka ng loob, makinig ka lang ng makinig sa mga training, manood ka ng mga training. Pangalawa, dapat naka-follow ka sa mga upline. When you follow yung mga upline on Facebook, please follow me on YouTube. Guys, if you're watching right now, kung nakatulong po sa inyo itong naging usapan natin, please punta ka sa YouTube ngayong gabi and click subscribe. Okay? Please subscribe to my YouTube account, Lian Nicola NC sa front row. Sana mag-subscribe kayo doon and mag-upload ako ng vlogs doon every week. So, when you follow uplines, see post everyday na nakaka-motivate, magigising ka eh, mabuhayan ka eh. And pangalawa, just remember kung ba't ka nagsimula. Sabi nga ni Emil Catasillo, ba't ka nagsimula? Ba't ka ba sumali? Mas mabigat ba yung problema mo ngayon kumpara dun sa dahilan kaya ka sumali? Ito, dito ako mag-e-end. Dito ko tatapusin yung ating live training.
Mas mabigat ba, kapatid, yung problema mo ngayon o yung dahilan mo ba't ka sumali? Anong mas mabigat? Anong mas malaki? Yung problema mo ngayon? Pambayad ng boarding? Pambayad ng bills? Tatamad ka? Ayaw ko mag-invite? Tatamad ka? Or mas mabigat ba yung pangarap mo sa buhay? Yung mapauwi mo yung nanay mo sa abroad? Mapauwi mo yung tatay mo galing abroad? Matulungan mo yung family mo? Mabigyan mo ng magandang buhay yung anak mo? Kung mas mabigat yung dahilan mo, tigilan mo to. Tigilan mo to. Humataw ka. Mag-invite ka, magsipag ka. Hindi ka naman nawala eh. Hindi ka naman nawala. Member ka pa rin. Lifetime membership. Hindi ka naman nawala eh. Nanonood ka naman kada linggo, di ba? Hindi ka nawala. Hindi ka lang gumagalaw. So, kailangan mong gumalaw. So guys, para sa akin, your season will come. Your time will come. Hindi ka dinanigad dito para makita mo lang itong mga taong to na nakakabiling house and lot, nakakabili ng kotse. Hindi ka dinanigad dito para inggitin ka lang o paglawayin ka lang. Hindi na nakanigan dito kasi pinapakita niya sa'yo kung anong posible. Pinapakita niya sa'yo ano yung dapat din na para sa'yo. Ano yung what's in store for you sa negosyo to. Alam mo problema? Naging impatient ka. Naging tamad ka. Nainip ka, bro. Nainip ka. Meron akong sasabihin, sana huwag kayo ma-offend. Ulitin ko, meron akong sasabihin, sana huwag kayo ma-offend. Isa pa, meron akong sasabihin, sana huwag kayo ma-offend. Yung 10 taon nga sa work hindi ka nainip Ito nga, 6 months lang nainip ka. Huwag kayo ma-offend. Sorry. Meron akong sasabihin, huwag kayo ma-offend. 10 taon nga sa work, hindi ka nainip 6 months kaya sa front row, nainip ka. So guys, please, kung ano man yung nakita mo sa front row, kung ano man yung pangarap na nakita mong kukunin mo dito, please, kunin mo. Kunin mo para sa'yo. Hindi para sa akin. Hindi kita kilala. Hindi mo ito gagawin para sa akin. Hindi kita kilala. Hindi mo ako upline. Pero salamat dahil at least nakatulong ako sa'yo. Lahat tayo, isa tayong malaking front row family. Pero kunin mo yung para sa'yo. Kunin mo yung pinaghirapan mo. Di ba? Para saan yung 6 months na binigay mo? Para saan yung 1 year na binigay mo? Para saan yung 2 years na binigay mo? Para sa mga matagal na, para saan yung 3 years na binigay mo? Tapos dahil wala ka lang pambayad ng boarding, ayaw mo na. Ang cute mo. Ang cute mo. Dami ko kaya lang ganyan. Shout out sa mga nag-tweet. Shout out sa inyo. Pero sana ma-realize mo. Kasi kapatid, nawawalan ka. Ikaw yung nawawalan. Kasi kami naman, di kami tumitigil 8 years na kami dito. 8 years na akong dire-diretso rito. Yung mga upline, 10 years na. Gado ba ka? Hirap tong ginagawa natin. Ito, upo lang ako sa computer chair. Meron akong 1 litrong tubig. Tapos buong araw ako magtutok. O, yun na yun. Di ba ang hirap? Di ba ang hirap-hirap? Ito na yun. Magsisend ako ng video ng link. Send ako ng link. Magla-live ako dito. Mamayang 8:00, meron akong online boom. Mamayang 10:00, meron akong online meeting. Mamayang 12:00, meron akong meeting sa abroad namin na team. Habang nakaupo sa computer chair ko, tsaka meron akong tubig. O, di ba ang hirap? Kapatid, ito na yung pinakamadali. Shout out sa mga nurse. Shout out sa mga engineer. Shout out sa mga doktor, sa mga pulis. Shout out po sa inyo. Respeto po sa trabaho ninyo. Kasi grabe po yung trabaho natin. Sobrang idol po namin kayo. So guys, tayo ang trabaho natin, mag-inspire ng mga tao, mag-educate ng mga tao, tulungan sila mag-business. Yun yung trabaho natin. Yun yung negosyo natin. So, huwag ka magsawa. So, last na lang, bago tayo mag-end, kung ikaw ngayon, may linggo na maalat, may buwan na maalat, idiretso mo lang kasi darating din yung panahon na umaani ka. As long as nagtatanim ka araw-araw,
Malakas ka ngayon, marami kang pay-in, magtanim ka pa, magtanim ka pa. Mababa ka ngayon, wala kang pay-in, magtanim ka pa, magtanim ka pa. Isang buwan kang maalat, isang buwan kang walang pay-in, magtanim ka lang, magtanim ka lang, magtanim ka lang. Mag-invite ka lang, kumausap ka lang. Alam mo kung bakit? Naiipon yan. Naiipon yan hanggang sa mabuo yung grupo na hinahanap mo, yung grupo na inaantay mo. And sana maging patient ka. Bigyan mo to ng 2 taon, bigyan mo to ng 3 taon, bigyan mo to ng 4 na taon. And sure enough, makukuha mo yung para sa'yo. So, salamat po sa mga nakisama sa ating online training. Isa po ito sa pinakamaraming views ko, 350. Sana by next time, 500 na po tayo. Siguro by next week, ganitong araw din, ganitong oras din, gawa tayo ng live ulit para sa inyo lahat. Salamat po sa mga nanood. Shout out po sa inyo. Please share this video sa group chat mo para at least marinig po ng mga members nyo yung mga napag-usapan natin, baka makatulong sa kanila. Please din po, follow me on YouTube. Punta kayo sa YouTube, lagay nyo Lian Nicolo Encisa. Please subscribe. Maganda yung mga video doon. Pati yung engagement ko nandun. And salamat po sa lahat ng mga nanood. Salamat sa mga nakikwentuhan sa atin ngayong gabi. 7:30 na, magluto ka na ng hapunan. Dinner time nyo na. Baka gutom na yung mga anak mo at asawa mo dyan. So God bless po sa inyo. More power sa inyo. Ako po si Lee Encisa. Ang team po namin, Team Limitless, Team Champions. God bless po sa inyo lahat. And keep going, keep pushing. Your time will come. Give love and be kind. Limitless out. Salamat po. God bless. Bye-bye. Share the video. Thank you.